So mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome na muli sa ating pag-aaral. Sa mga oras na ito, purihin ang Panginoon at welcome na muli sa Advent Broadcast DR. I am your presenter for this time, Sister Ella. At ako pong i-share sa inyo, nasa chapter 49 na po tayo ng Messages to Young People entitled Ang Pangangailangan ng Kristiyanong Edukasyon. So, sa ating sanlibutan mga kapatid, punong-puno po tayo ng mga bagay na dapat nating pag-aralan. At maraming mga taong may mataas ng pinag-aralan, pero kulang pa rin ng abilidad sa paggawa. Kaya sa mga oras na ito, atin pong tunghayan kung gaano natin kinakailangan, hindi lang pang sanlibutang edukasyon, kundi ang Kristiyanong edukasyon na nanggagaling sa langit, mga kapatid. So, sa ating key text sa Proverbs 9 verse 10, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Sa Proverbs 4 verse 7, na ang karunungan ang punong bagay. Kaya't magtamo ka ng karunungan at sa lahat ng iyong mata mo ay magtamo ka ng kaunawaan. So dito mga kapatid, binibigyan tayo ng freedom ng Panginoon para malaman natin o para makamit natin yung tunay na karunungan, yung tunay na kaalaman. Dahil ang karunungan ang punong bagay. So kaya't ninanais ng Panginoon sa atin na magtamo tayo ng karunungan. At sa lahat ng bagay ay magkakaroon tayo ng kaunawaan. Kasi itong kaalaman mga kapatid, kaunawaan, karunungan, hinihingi po ito sa Panginoon. At gusto niya na tayo ay humingi sa Kanya at ibibigay niya ito ng walang pagdadalawang isip. Kaya sabi sa ating Messages to Young People, Christian Book, page 173, paragraph 1, hinihingi ng Diyos ang pagsasanay ng mga kakayahang pangkaisipan. Nais niya na ang kanyang mga lingkod ay magtaglay ng higit na katalinuhan at mas malinaw na pag-unawa kaysa sa mga makasanlibutan. At siya ay hindi nalulugod sa mga taong pabaya o tamad na maging mabisa at may sapat na kaalamang mga manggagawa. So mga kapatid, please take note, gaano man tayo katalino o magaling magsalita, o napakadami nating talento, as long as hindi po yan nagagamit sa gawain ng Panginoon, ay wala po yung silbi. At hinihingi po ng ating Panginoong Diyos na ang pagsasanay natin bilang mga kabataan, na yung kakayahang pangkaisipan ay lumawak at lumago, mga kapatid. So nais ni Kristo o nais ng ating Panginoon na ang kanyang mga lingkod ay magtaglay ng higit pa sa katalinuhan. Kasi kapag tayo nakapagtapos ng o nasa college degree na tayo mga kapatid, parang iniisip natin na hanggang doon na lang yung pag-aaral natin. Pero mga kapatid, please take note, wala pong katapusan ang pag-aaral. Kaya ito po yung napakalaking halaga na dapat na malaman ng tao. Huwag tayo maging kontento kung ano yung napag-aralan natin, bagkus isipin natin at unawain natin ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pag-aaral. Kaya nga nais ng Panginoon na maglingkod tayo na taglay ng higit pa sa katalinuhan at mas malinaw nating mauunawaan kung ano yung nais niya para sa atin. Dahil ninanais din ng Panginoon na kung tayo man ay gagawa, ay magbigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Kasi hindi siya natutuwa kahit na marami kang talentong na ipapakita, pero may katamaran ka at walang ayos na paggawa, ay useless lang din po ang lahat. Kaya ninanais ng Panginoon na maging masipag tayo sa paggawa para sa Panginoon, mga kapatid. Napakasarap sa pakiramdam na gagawa ka para sa Panginoon, na may pag-ibig ka sa paggawa nito. At ninanais niya na kung tayo ay gagawa, tayo ay masaya at nalulugod din tayo sa paggawa nito. As long as naluluwalhati natin ang Panginoon, hinihiling natin o ihingi natin sa Panginoon na ano yung kanyang kalooban, yun po yung ating magagawa. Kaya sa pagpapatuloy, iniuutos ng Panginoon na ibigin natin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Ipinapataw nito sa atin ang pananagutan na paunlarin ang kaisipan sa ganap nitong kakayahan, upang sa buong pag-iisip ay makilala at mahalin natin ang ating manlilikha. Mga kapatid, kapag mahal natin ang ating tagapagligtas, at sa araw-araw tayo humingi ng patnubay at gabay sa Kanya,
Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo bibiguin sa ating mga pangarap, sa ating mga ninanais. Kasi nakakakita ang Panginoon sa ating mga puso at nakakaalam siya kung ano yung dapat nating hinihiling o ano yung dapat nating hinihingi. So hindi pa nga natin hinihingi, binibigay niya na sa atin. Pero ninanais pa rin ng Panginoon na specific natin ihingi sa Kanya kung ano yung ninanais ng ating puso. So ipinapataw nito sa atin na yung mga pinagkaloob niya sa ating talento ay dapat mapaunlad at hindi ito masasayang. Nais ng Panginoon kasi we are accountable sa talent na meron tayo. Ang mga kaalaman natin ngayon dito sa sanlibutan, kailangang magamit ito sa gawain ng Panginoon kasi kung hindi, magiging walang silbi ang lahat. Kaya nga nais ng Panginoon na mapaunlad tayo para tayo ay magamit niya. Sa pagpapatuloy, kapag inilagay sa pamamahala ng kanyang espiritu, habang mas masusing nililinang o nililinang ang isipan, lalo itong nagiging mabisa sa paglilingkod sa Diyos. So, napakaganda mga kapatid, ano? Kasi kapag tayo ay gumagawa mga kapatid sa ating paggawa, tayo ay gumagawa para sa Panginoon, no? Inilaan natin itong mga bagay na ito para sa kaluwalhatian niya, ay mas lalo itong magiging mabisa mga kapatid, mas lalo tayong lalago sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga sabi diyan, ang taong walang formal na edukasyon na itinalaga ang sarili sa Diyos at nagnanais na pagpalain ng iba ay maaari at tunay na ginagamit ng Panginoon sa Kanyang gawain. Napakaganda mga kapatid. Minsan tayo, parang nawawalan na tayo ng gana na mag-aaral kasi tinalikuran na natin yung mga makamundo nating pangarap. Pero as long as nagpagamit tayo sa Panginoon, gagamitin niya tayo sa kahit anong aspeto o sa kahit anong paraan. Kapag tayo ay ninanais nating magpagamit sa Panginoon, tayo po ay lalago at higit sa lahat, makikita natin yung resulta sa mga bagay na ninanais ng Panginoon sa atin. Sabi diyan, ngunit yaong may gayon ding diwa ng pagtatalaga, subalit nagkaroon ng pagpakinabang ng masusing edukasyon, ay makagagawa ng mas malawak na gawain para kay Kristo. Sila'y nakatayo sa mas mainam na kalagayan. So, kung i-imagine mo lang mga kapatid, kapag yung gawain mo ay inilaan mo para sa Panginoon talaga, tayo ay mas magiging matibay sa paggawa nito. Mas lalo tayong hindi ka lang lalago, kundi mas madadagdagan pa yung karunungan na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Kaya i-encourage natin ang ating mga sarili na magpatuloy tayo sa paggawa, mag-aral ng mabuti. Hindi lang mabuti, kundi mag-aral pa ng mas mag-aral na intindihin natin at ihingi sa Panginoon yung karunungan na nanggagaling sa langit. Yung karunungan na hindi po mawawala, na hindi po makukupas. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pag-aralan mong magsikap na iharap ang iyong sarili na subok sa Diyos, isang manggagawang walang ikahihiya, na tapat na gumagamit ng salita ng katotohanan. So please take note mga kapatid, na yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, hindi lang po ito basta-bastang pag-aaral. Kailangan pong maipakita po natin sa ating buhay na tayo ay may Diyos na kinikilala. Hindi lang kinikilala, kundi maipapakita sa ating buhay. Na dapat tayong maging masipag sa paggawa o isang manggagawang hindi ikakahiya. Na sa mga huling araw mga kapatid, paano tayo makakatayo? Nagiging tapat po ba tayo sa paggamit ng mga salita ng Diyos? Kaya nga sabi diyan, kailangan tayong masanay para sa mas mataas na paglilingkod. Nais ng Panginoon na tayo'y magtamo ng lahat ng edukasyong maaari na may layuning maibahagi ang ating kaalaman sa iba. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan o paano siya maaaring tawagin upang maglingkod o magsalita para sa Diyos. Ang ating amang nasa langit lamang ang nakakakita kung ano ang maaari niyang gawin sa tao. May mga posibilidad na nasa harap natin na hindi nakikita ng ating mahina at kulang na pananampalataya. Mga kapatid, tandaan po natin, anuman yung mga ginagawa natin ngayon, hindi pa natin nakikita kung ano yung pagiging kahahantungan sa dulo. Pero nais ng Panginoon na tayo ay magtamo sa lahat ng edukasyon. At lalong-lalo na kapag ginamit natin ito sa kanyang gawain, na may layuning maibahagi ito sa ating kaalaman sa iba.
Kasi yung kaalaman na hinihingi natin sa Panginoon, hindi yan binigay sa iyo para isolohin mo. Kundi ninanais ng Panginoon na maibahagi mo ito sa mga nais pang makaalam nito. Kasi may mga bagay tayong hindi pa nakikita sa ating mga human eye. Ang ninanais ng Panginoon na kung atin po itong maibahagi, lalong-lalo na yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang karakter, yung kanyang kabutihan sa atin. Kung maipakilala natin sa ibang tao ang karakter ng Panginoon, mas ito'y lalawak at makikita ng sanlibutan ang liwanag na nakatago. Kaya nga sabi dito, ang ating mga isipan ay dapat sanayin ng sa gayon, kung kinakailangan ay maipahayag natin ang mga katotohanan ng kanyang salita sa harap ng pinakamataas na mga autoridad sa lupa sa paraang luluwalhatiin ang kanyang pangalan. Hindi natin dapat palampasin kahit isang pagkakataon ng paghahanda ng ating sarili sa paraang intelektual upang makapaglingkod sa Diyos. So wag na po tayong mas napakadaming mga paghahanda. Kailangan ihingi natin sa Panginoon yung gabay at patnubay talaga dahil sa ating isipan ay dapat sanayin ng sa gayon ay maipahayag natin ang katotohanan sa salita at sa gawa, mga kapatid. Kasi ninanais niya yung kanyang salita ay maibahagi niya o maibahagi natin dahil tayo ay mga manggagawa na kasama ng Diyos. So, kailangan kapag hiningi natin yung isang kaalaman at kung nais natin itong ibahagi sa mga tao, huwag tayong magdadalawang isip na magpagamit talaga sa Panginoon. Na mag-aral tayo hindi para sa ating sarili, kundi sa iba na nagnanais nito. Sabi pa dito, isang ganap na edukasyon. Ano po ba itong isang ganap na edukasyon? Hayaang ang kabataang nangangailangan ng edukasyon ay magsikap na matamo ito ng may matibay na pagpapasya. Huwag maghintay ng pagkakataon o lumikha kayo ng pagkakataon para sa inyong sarili, samantalahin ang anumang maliit na paraan na inihaharap sa inyo. Magsanay ng pagtitipid, huwag gastusin ang inyong kabuhayan sa pagpapasasa sa gana o sa paghahanap ng aliw. Maging determinado kayong maging kapaki-pakinabang at mabisa ayon sa panawagan ng Diyos sa inyo. Maging masusi at tapat sa anumang inyong ginagawa, samantalahin ang bawat kapakinabangan na maaabot ninyo para sa pagpapatibay ng isipan. So ito po yung isang ganap na edukasyon sa atin, mga kapatid. Ang ninanais ng Panginoon, may panahon ka o sa wala, ibahagi mo yung katotohanan. Maging handa ka man o hindi, kailangan mong maipakita ng may katapatan ang iyong paglilingkod. Kaya huwag tayong maghintay ng pagkakataon. May panahon man o wala, ibahagi mo si Kristo sa iyong sambahayan, sa inyong iglesia, at sa komunidad kung saan ka man nakatira. So nilikhaan tayo ng Panginoon ng pag-iisip para tayo magkaroon ng kaalaman tungo sa kanyang kabutihan, tungo sa kanyang katwiran. So hayaang ang pag-aaral ng mga aklat ay samahan ng kapaki-pakinabang na gawaing kamay at sa pamamagitan ng tapat na pagsisikap, pagbabantay at pananalangin, kamtin ninyo ang karunungang mula sa itaas. So ito ang magbibigay sa inyo ng isang ganap na edukasyon. Sa ganitong paraan, kayo'y lalago sa pagkatao at magkakaroon ng impluwensya sa isipan ng iba upang maakay ninyo sila sa landas ng katwiran at kabanalan. So, tandaan natin, ito po yung layunin natin bawat kabataan na naniniwala at nananampalataya sa ating buhay na Diyos at meron siyang isang isinilang na anak na si Kristo na binigay niya dito sa mundo upang maligtas. So, ang pag-aaral natin ng aklat, pagsasalita natin sa harap ng mga tao, ay hindi lang basta-basta, mga kapatid, kundi isalihinan din natin ng physical na ehersisyo gaya ng pagtatanim o yung tinatawag na gawaing kamay, mga gawaing tahanan, at sa maliliit na bagay. Upang ang ating karunungan at kaalaman mas lalago, hindi lang puro kaisipan yung pinapalago natin, kundi pati yung ating spiritual at ang ating physical na pangangatawan. Isang ganap na edukasyon din po na sabi diyan, mas marami pa sana ang magagawa sa gawain ng sariling paghubog kung tayo gising sa ating mga pagkakataon at pribilehiyo. Ang tunay na edukasyon ay higit pa kaysa sa maibibigay ng mga kolehiyo. Bagaman hindi dapat pabayaan ang pag-aaral ng mga agham, may mas mataas na pagsasanay na matatamo sa pamamagitan ng masiglang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hayaang bawat mag-aaral
ay kumuha ng kanyang Biblia at ilagay ang sarili sa pakikipag-ugnayan sa dakilang guro. Hayaang sanayin at disiplinahin ang isipan upang makipagbuno sa mahihirap na suliranin sa paghahanap ng banal na katotohanan. So we need to think mga kapatid, bago natin gawin yung isang bagay, kailangan talaga natin isipin muna. Sinasabi dyan na yung kaalaman na ninanais ng Panginoon hindi lang hanggang nakapagtapos ka ng pag-aaral sa kolehiyo, kundi dapat maipakita mo yung katotohanan, yung karakter ni Kristo, yung kabanalan niya. Kasi yung ating pag-aaral mga kapatid, hindi po nagtatapos dito sa sanlibutan, kundi meron tayong paghahanda sa langit na bayan. Kasi sa langit wala pong katapusan ang pag-aaral. As long as binigyan ka ng Panginoon ng walang hanggang buhay, walang hanggan din yung pag-aaral mo. Dahil ang kaalaman ng ating Panginoon ay pangawalang hanggan. So ninanais ng Panginoon na atin po itong pag-aralan dito pa lang sa sanlibutan upang ma-develop yung karakter natin at the same time yung isipan natin. Paano gumawa sa mga makalangit na bagay. So kaalaman at pagpipigil sa sarili. Yaong mga nananabik sa kaalaman upang pagpalain ng kanilang kapwa-tao ay sila rin ay tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, ang kanilang mga kakayahang pangkaisipan ay mapupukaw sa masigasig na pagkilos, magkakaroon ng paglago at pag-unlad ng mga kakayahan at ang isipan ay magkakamit ng lakas at kahusayan. So napakaganda mga kapatid, kasi yung paggamit mo sa kaalaman na binigay sa atin ng Panginoon ay hindi lang para sa sarili mo, kundi kinakailangang maging pagpapala din ito sa iba. Ano man yung estado mo sa buhay, ano man yung nakikita mong nagbibigay sa iyo ng kalakasan at katibayan ng pananampalataya mo, kailangan mong magamit ito para maipakita mo yung kabutihan ni Kristo, yung kabutihan ng Panginoon sa ibang tao. So sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga salita, ang ating kakayahang pangkaisipan ay mapupukaw at magbibigay ng encourage o magiging masigasig tayo sa paggawa nito. Huwag nating kakalimutang mag-aral mga kapatid. At the same time, huwag nating kakalimutang mag-ehersisyo at i-exercise natin yung ating physical na pangangatawan at the same time sa ating spiritual na pangangatawan. Kaya nga sabi dito nga ang pagpipigil sa sarili ay dapat isagawa ng bawat nagnanais maging manggagawa ng Diyos. Ito ay makagagawa ng higit pa kaysa kahusayan sa pananalita o sa pinakamaningning na mga talento. So marami na po tayong napag-aralan regarding sa pagpipigil sa sarili. Ano po yung mga dapat nating iwasan, ano yung dapat nating tanggihan. Kailangan talaga yan mga kapatid. Ito yung tunay at ganap na kaalaman sa atin. Naninanais ng Panginoon yung pagpipigil sa sarili. Lalong-lalo na sa pagkain, sa inumin, sa mga napapanood mo, sa mga salitang binabanggit mo araw-araw. Kaya kailangan talaga na mapaalalahanan tayo sa kanyang mga salita upang meron tayong gabay at patnubay, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. So, inaasahan din po ng Panginoon ang pagtugon ng mga magulang dahil sila ay pinagkatiwalaan. Laging pinakamabuti at pinakaligtas ang gumawa ng tama sapagkat ito ay tama. Hindi ba ninyo ngayon pag-iisipan ito ng seryoso? So, ito po yung katanungan sa atin, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Yung tamang pag-iisip o ang pundasyon ng tamang pagkilos ay magpasya kayo na tutugon kayo sa mga inaasahan ng inyong mga magulang sa inyo, na kayo'y magsisikap ng tapat upang magtagumpay at titiyakin ninyong ang perang ginugol para sa inyo ay hindi masayang o nagamit sa maling paraan. Magkaroon kayo ng matibay na layunin na makipagtulungan sa mga pagsisikap ng mga magulang at mga guro at maabot ang mataas na pamantayan ng kaalaman at pagkatao. Magpasya kayong huwag biguin ang mga nagmamahal sa inyo ng sapat upang magtiwala sa inyo. Ang paggawa ng tama ay isang marangal na bagay at tutulungan kayo ni Jesus na gawin ang tama. Kung hahanapin ninyo itong gawin sapagkat ito ay tama. So please take note mga kabataan. Tayo ay nagsisikap yung ating mga magulang sa mga bagay na ninanais nating makamit sa buhay natin bilang kabataan. Kasi dito tayo nagsisimula paano mag-build ng dreams natin, yung mga pangarap natin. Sinusuportahan tayo ng ating mga magulang at the same time. At ninanais ng Panginoon na habang tayo nag-aaral dito sa sanlibutan,
Hindi ba natin nakakaligtaan yung mga makalangit na pag-aaral? Kamusta yung ating espiritual? Kung tayo ay ginugol natin ang ating oras sa pag-aaral para makapagtapos, para makapagtrabaho, para maibigay ang pangangailangan in the future, pero ang tanong, sino ba po ang nag-hold ng future natin? Sino po bang humawak ng ating kinabukasan? Di ba po ang Panginoon? So habang tayo ay kabataan pa, huwag nating kakaligtaan yung ating may likha. Huwag nating kakalimutan na maluwalhati ang ating Panginoon. Sa lahat ng bagay na ninanais niya para sa atin, tayo mahihina, aminin natin. Marami tayong kahinaan as a young people. Pero ang ninanais ng Panginoon, kailangan nating pag-isipan ito ng seryoso, na hindi lang sa makamundo tayo nag-aaral ng para lumago tayo at para naghahanda tayo in the future. Hindi lang sa makamundo ito, kundi sa langit. Sa langit na bayan na inihanda niya para sa atin. Yun po yung pinaka-future na kailangan nating paghandaan. Hindi lang makikita sa pera o ano man yung nakamit mo sa mundong ito, kundi yung kaalaman mo sa Panginoon. Ang relasyon mo sa Kanya. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa patuloy niyo pong pagsusuporta sa ating programa. At muli, God bless sa ating lahat.